ba? Pangalan. Marian Aras, puro pamamahiya. Tapos sabi niya na mukha, pera kami. Wow, ganun ba? Talaga sana mapera na kami. Ay, si Marian pala ito. Ay, SS ka natin. Okay, so, ayan, na-SS ko muna ah. Ma'am Marian, ito kasi, pananaw ko dito ah. Kasi kanina pa kami, isang oras na kami nag-uusap po. Ay, shout out ah, nandito po si Marian ah. Ito ah, nandito, darling, nandiyan rin ba si darling? Ako, ay, sinong nagano? Oy, wag. Guys, tuloy tayo. Dito guys, no, sa live ni Kabalbas TV, pumasok itong si Marian, no, si Marian. Pasensya na guys kasi medyo naguguluhan lang ako kasi mukhang di ko maintindihan kung natataranta itong si Idol Kabalbas natin nung wala kasing ano no, ang bilis niya na magsalita tapos parang walang patutunguhan na. Oo, so sana ang inaantay ko guys yung pagsalitain niya o basahin niya ang comment ni Marian na wag siya nang i-adlib ng iba para malinaw. Pero mayroon naman tayong nakuha guys na mga screenshot no na kung saan nag-comment po si Marian. Pero bago tayo guys magpatuloy, suportahan muna natin guys no si Kuya Bal, si Ate Edna at si Kalinga Prab sa kanilang mga upload sa kanilang YouTube channel. Paki-support guys at siyempre huwag natin kalimutan i-like ang video ito upang ma-share pa po ni YouTube sa iba. So tuloy na tayo. So ito panibago na naman no, panibagong pasabog no, dating beneficiary. Naku, beneficiary ito ni Dr. Lab eh. Alam nyo itong si Marian guys, ito yung nakatira sa ilalim ng tulay. Nakatira ito sa ilalim ng tulay. Diyan po no, sa dait mismo sa sentro. Kung saan po nag-viral po ito no, itong si Marian kasi ito yung batang nagiging suwail sa magulang. Kumbaga sa murang edad napabarkada na sumama na sa kung saan. So na-vlog ito ni Dr. Lab at dito talaga guys, alam naman nating lahat na nag-viral ito sa channel ni Dr. Lab. So dito guys, no, sa live ni Kabalbas kahapon, pumasok itong si Marian. At marami siyang na-comment, no? At ito nga sa reaction nga ni Kabalbas guys, mukhang natataranta na sa dito eh. Kaya panoorin natin sandali ah. Ayan. Ibig sabihin, ang sinabihan mo, sila, Doc Lab at si Mrs. Lab. So, lumabas dito, kasi nga kanina, Marian, ang sa amin sa akin wala tayong ano dito dito kasi pumasok si Marian sa atin, no? Sabi natin si Marian, support natin, lahat naman support natin. Ito si Marian dito, sa mga 200 live viewers natin, no? Mga nakasuporta, ay supportahan natin si Marian, no? So, dito nga, kanina kasi, nagtatanong kami, no? Kami, wala ka pa naman kanina eh. Ngayon ka lang pumasok, no? So, isang oras tayo higit. Ang sabi kasi, ang sa amin, lumayin kami, bakit? At bakit nga, nung una pa lang, kasi marami na naka-observa dito eh. Na ano? Bakit daw na wala at ayaw ni Darlene talaga noon pa. Bakit? Ano ba ang trito na binigay na di ba? Disiplina para kay Darlene dito. Bakit dapat ganito ang pinakita o balik ni Darlene sa kanila? Bakit parang tinataguan o parang kahit si di ba? Doon sa kapitbahay ninyo ay sinabi na ayaw na rin nga daw doon sa kanila. No, di ba? Ako po, alam ko kapatid po ako niyan. O, di ba? Kaya, thank you po sa panood, Ma'am Aluna. Ayan, nandiyan siya. I-share nyo to ha, tsaka si... Oo, pero guys, hayaan nyo na, no? Kasi dito mukhang na-overwhelming itong si Kabalbas kasi nga siyempre pinasok siya ni Marian. Pero mayroon tayo guys basahin itong comment, no? Comment ito ni Marian. Yan, Marian Aras. So may mga komento siya dito guys. Dito itong comment na ito, doon ito sa live nga, no? Sa live ni Kabalbas pumasok po siya guys at nag-comment siya ng mga ilang mga salita na magugulat talaga tayo, no? So salamat kay Kabalbas TV guys, suportahan natin, idol natin to, no? Itong poging reactor. Oo, so
himay-himayin natin ngayon, no, ano ba ang mga komento ni Marian. So ito, ilan lang ito sa nakuha natin. So ayan, no, sabi niya, ha ha ha, tama, mga pakitang tao ang content niyan. So itong komentong ito guys, patama ito doon sa kanyang scouter na kung alam niyo na siguro na si Dr. Lab. So yung comment niya pangalawa, mahal ang gasolina pero yung kita sa amin grabe. So dito guys, parang nagkaroon ng paglabas ng sama ng loob, no, itong dating beneficiary. Tapos pangatlo niyang comment, ayan, sa gusto pong malaman ang totoo, pwede call niyo po kami. Makausap niyo si Darlene. So ito malaking ano to guys, malaking pasabog, no? Para kay Dr. Lab kasi alam naman natin na siya po ang scouter nito at yun nga, marami nga nagtataka bakit wala na si Darlene sa kanila, no? So siguro wala lang talagang malapitan, nagkataon naman o di ko alam kung nagkataon or planado na dito siya sa live pumasok. Kasi ang tanong ko guys, bakit hindi siya doon pumasok sa live ni Kuya Bal kung saan lagi naman nagla-live si Kuya Bal umaga at hapon, gabi. Siguro baka naman may tiwala siya dito kay Kabalbas, no, yung ating kasamang reaktor, na dito siya guys maglabas ng kanyang sama ng loob. No, so wala namang problema yun eh. Kumbaga prerogative ni Darlene yan kung saan siya pwedeng magsalita o saan siya pumasok ng mga live. Hindi natin pwedeng utusan yan, hindi natin pwedeng turuan. Dito guys, no, makita mo talaga yung yung mga sama ng loob at mukhang hindi na sila satisfied sa pangangalaga ng kanilang scouter na si Dr. Lab. Di po ba? At grabe guys, no, marami pa siyang ibang mga komento. No, marami pang sinabi yung si Darlene. Ang sabi niya nga, nag-i-invite pa nga siya na kung sinong magbablog sa kanya, sasabihin niya ang totoo. Sasabihin niya ang totoo. May mga ibang sinabi pa siya eh. Siguro alam niyo naman siguro, di ba, no? Yung mga sinabi pa ni Darlene, yung mga komento pa ni Darlene doon sa live ni Dr. Lab. Alam niyo guys, sa totoo lang, kung itong, bigyan natin ng opinion, kung itong komento ni Marian, dadali niya guys sa legal na pamamaraan, magkaroon ito guys ng pag-iimbestiga. Kasi, unang-una, mga minor kasi yan sila eh. Mahirap talaga guys pag i-vlog mo itong mga minor. Ito nga sabi ko ng aba noon eh, no? Na pag mga minor, dapat mayroon kang assurance, mayroon kayong kasulatan or kasunduan na pinirmahan na pumapayag sila na sila'y iba-vlog, ilagay doon yung kasunduan na wala pong pananagutan ang magbablog. Kagaya nito, mayroon complaint, mayroong sama ng loob. Papaano? Kung iakyat ito sa DSWD, nako, pwede talagang tingnan ito. Hindi ko naman sinasabing may gagawing masama. Kung baga titingnan ng DSWD yung reklamo. Kung may nilabag ba. Kung mayroon bang hindi magandang nangyari. Kasi mga minor kasi sila. Wala pa sila sa hustong gulang. Kagaya nitong si Darlene, kagaya nitong si Marian. Na-vlog sila nung araw guys. Mga bata pa ito eh. So, kung totoo man ito, no, kung si Marian man talaga ito, kasi sa ngayon hindi pa, sa totoo lang guys, mahirap kasi malay mo, hindi rin tayo sigurado na si Marian ba talaga yan kasi malay mo kung ginamit lang yung pangalan, ibang tao yung nag-ano dyan. So dapat malaman ito, no, kung ako kay Dr. Lab, kausapin niya ito. Siya ba talaga ang nagkomento sa live? Kasi guys, baka naman may gumamit lang, no? Wag mo na agad tayong manghusga. Ang mas mainam talaga, makausap talaga sila. Pero sa pamamagitan kasi sa mga komentong-komentong ito guys, mahirap eh. Mahirap na wala tayong kasiguraduhan kasi di natin alam baka yung account ni Marian nagamit ng iba. Ito yung aking opinion lamang ha.
Mm. So sabi ko nga, mas mainam, total, sa diet lang naman, mapasyalan. No? Ayan si Kuya Bal o kung sino man. No? So hindi magandang pangitain ito. No? Na beneficiary, mukhang sa ngayon umalma na. At ang mahirap dito guys, pag ipurso talaga ito, na dalhin mo sa legal na pamamaraan, sa tingin ko guys, may laban man ito dahil pumayag, wala silang kasunduan. No? Mahirap kalaban itong mga minor de edad kasi protektado sila ng batas. Oo, pag itong si Marian or si Darlene, pag nagsumbong ito guys, hindi po pwedeng hindi pansinin eh. Kasi ako meron akong experience, ha? Kilala namin, estudyante. Nagsumbong lang siya na lagi daw siyang sinisigawan nung nagtuturo sa kanya at sinasabihan siya na hindi magandang pananalita. Nagsumbong guys sa DSWD. Ayun, inimbestigahan talaga. Hindi ko na pwedeng sabihin kung ano nangyari. Pero umaksyon po talaga guys ang DSWD pagdating po sa ganito. Kasi minor ito eh. Grabe po ang protection sa kanila nung estado ng Pilipinas. So mas mainam talaga dito, kausapin, no? Kausapin talaga ni Dr. Lab kung talaga bang siya yan. Kasi pag ito guys lumaki, nako, masakit sa ulo ito. Oo. May batas eh. Oo. Nako po. So, dito guys, nakikita natin na hindi komportable, hindi na kontento itong mga beneficiary ni Dr. Lab sa kanilang pangangalaga. Kagaya itong si Marian, nagsalita na. At alam ko guys, magtuloy-tuloy pa ito. So titingnan natin kung anong susunod na mangyayari. Pero ito, malaking pasabog ito, malaking problema, no? Malaking stress ito. Sa totoo lang, okay nga lang kung makalaban mo, yung gustong gulang na eh. Pero kung ang kalaban mo guys dito na underage, naku po, naku, mahirap, sa totoo lang. Kaya sa experience ko, mahirap magsalita doon sa mga minor, sa mga bata. Kasi yan, pag nagsumbong ang magulang niyan, isinalaysay nung bata ang nangyayari, may tulog ka niyan. Oo, sa totoo lang. So mas mainam dito talaga, klaruhin, no? Ito, challenge ito, no? Challenge ito kila Dr. Lab. Patunayan nila na mali itong sumbong ng kanilang beneficiary. No? Mali ang sumbong or mali ang komento. Kasi dito, lahat ng komento na to, patama sa kanila. Patama sa kanila. Lahat ng komento na to, patama sa kanila ito guys. Patama to sa scouter na si Dr. Lab. So dapat dito makontra ito ni Dr. Lab kung talaga bang totoo. Kasi pag hinayaan mo ito, baka lumaki ito at nako, ang hirap ng pigilin. So yun lamang guys, ating maiksing reaksyon, no? Dito po sa nangyari na pasabog ng dating beneficiary kay Dr. Lab. Nako po, delikado ang lagay kapag hindi naayos. So maraming salamat sa inyong lahat guys. Yan lang po muna ating maiksing reaksyon. Mabuhay po at isang mapagpalang araw.